hypocrisy. Madalas po natin nadidinig yung kasabihang magpakatotoo ka. And even Jesus preached against hypocrisy. Sa Gospels po, at least there are 14 explicit references to and teachings against hypocrisy. Ang pag-aaral po natin ngayon, pinamagatan natin the dangers of hypocrisy. But first of all, we should define what hypocrisy is not. Ano ba ang negative definition o hindi naman ito ang hypocrisy? First of all, it is not hypocritical to teach what one believes in but has personal difficulty or disability and lapses in realizing. Hindi naman natin matasabi na mapagbalat kayo o ipokrito ang isang tao na nagtuturo ng mga bagay, mga ideya na siya man ay nagkakaroon pa rin ng personal na struggle o kaya ay hirap sa pagsunod. Romans 7:18, si Paul na nga po ang nagsasabi nito, "For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out." Parang yung sinasabi ng kantang, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong gumawa ng tama pero hirap na hirap ako. At yan nga po ay pinag-uulit-ulit yan pa ni Paul sa kanyang mga katuruan, na kung kailan gusto kong gumawa ng tama, ayan na yung kasalanan na tinutukso na ako at mali na ang nagagawa ko. Kaya hindi ko mo nagtuturo ang isang tao ng isang magandang bagay at hindi niya ito lubos na nasusunod pa sa kanyang buhay, ay hypocrite na siya. In this case, the teacher is at the least also a student, a follower of and a believer in the idea. Romans 7:22-23. It is again Paul speaking. "For in my inner being I delight in God's law, but I see another law at work in the members of my body, waging war against the law of my mind, and making me a prisoner of the law of sin at work within my members." Sa kanya daw talagang kaibuturan ng puso ay kinalulugod niya ang utos ng Diyos, subalit sa panglabas, sa kanyang katawan, sa kanyang mga pang-araw-araw na pamumuhay, ay merong iba na nais manaig na batas. At ito yung batas ng kasalanan. At hindi naman natin matatawag si Paul, who was a very great preacher, na isang hypocrite. Siya man ay nahirapan na sundin ang kanyang mga ipinagtuturo. Also, it is not hypocritical to be discreet. Because to be discreet about one's personal imperfections is not a matter of hypocrisy. It is not hypocritical to be discreet about one's failures. Akala kasi ng iba, pagka ikaw ay nagpapakatotoo, ibig sabihin, pati yung mga bulok mo't baho, walang hiya mo nang ipinapakita sa mundo, hindi ka na nahihiya. At yun ay dahil totoo ka. Yun po ang misdefinition na ibinibigay ng iba sa ganitong salita na kung ano yung totoo, inilabas na dahil yun ang totoo. Pero para pagtakpan mo naman, ikubli o kaya ilagay sa bandang likuran yung mga bagay na hindi ka nais-nais at hindi ka puri-puri, is not a matter of hypocrisy. 2 Samuel 12:12, sa reference mo ni Nathan sa kasalanan ni David, sabi niya, "You did it in secret." Hindi naman ipinaghalandakan ni David ang paggawa niya ng mali, bagamat mali pa rin yun. Hindi ibig sabihin kung ba tayo nagpapakatotoo, ay ibubunyag na natin ang lahat ng pwede namang dapat ay ilagay dun sa mas nakakahiyang bahagi ng lugar natin at takpan ng kaunti o kaya huwag siyang ibunyag. It is not hypocritical to bring to the surface one's better or one's finer side. Siyempre, sabi nga nila, best foot forward. Mahalaga na ipinapakita natin yung maganda, kahit na merong hindi maganda na hindi ipinapakita. The truth is complex. A person is a very complex being. Hindi ko mo meron siyang masamang aspeto, ay yun na lang ang totoo tungkol sa kanya. Hindi ko mo may mabuti siyang aspeto, ay yun na lang ang totoo tungkol sa kanya. Ang lahat ng nasa pagitan ng mabuti at masama na yon ay totoo pa rin. At siya pa rin yun. The truth about and in a person is not just a dot. It is usually a line, a phrase, or a bracket.
Maraming katotohanan kahit kumisan sa doctrine. Kaya kumisan nag-aaway-away ang mga relihiyon, sinabi ng doctrine, kailangan ganito ang turo. Kailangan, sabi naman ng iba, ganito. At magka-opposition. Pero parehong naniniwala sa Biblia, parehong naniniwala sa Diyos. Pero bakit magkabaligtad o kaya magkalayo ang sinasabi nila? Di kaya ang katotohanan ay ito at ito rin at lahat ng nasa pagitan na hindi lang isang tuldok. Being truthful does not mean displaying the ugly and the unbeautiful facet of one's person. Kailangan po, sa pagtingin natin sa ating sarili at maging sa ating kapwa, nakikita natin na hindi simple ang mga bagay. Hindi lang laging black or white. Hindi lang either or. Dahil maraming mga bagay na nandyan. At kahit nga sa Biblia, kung susuriin natin, parang ang daming ideya na hindi naman laging magkakatugma, pero nandun ding lahat. So, paano tayo lulugar? Tanggapin nating lahat. At nang hindi tayo nagiging dogmatic, at hindi tayo nagiging masyadong judgmental. It is not hypocritical to control one's feelings, especially to control oneself. Titus 2 verse 2, teach the older men to be temperate, worthy of respect, self-controlled. Siyempre, mga older men, lalo na, halimbawa sa marami, kailangan ng maraming self-control. Hindi naman lahat ng nakikita lang na behavior sa iyong anyo, sa iyong mukha, iyon na ang talagang niloloob mo. Pero yung kinokontrol ang sarili ay hindi yon pagiging balat kayo. To be polite in disagreeable situations, to be polite with disagreeable people, that is not being hypocritical. Hindi naman kung mo tayo nagpapakatotoo ay nainis ka, nanimangot ka na nga. Na-offend ka, nagalit ka na agad, nagdabog ka na. Hindi ka natuwa, kitang-kita agad sa iyong arte, body language, or facial expression. Isang napakalaking kapurihan na ang isang tao ay kayang timpiin ang kanyang sarili. Kaya niyang maging pino, bagamat ang kanyang kaharap ay magaspang. Colossians 4:6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. So the language should be seasoned with salt. May timpla, may korte, kahit ano pa ang nadarama. Titus 3 verse 9, avoid foolish arguments and quarrels, because these are unprofitable and useless. So, it is not hypocritical to hide one's feelings. Proverbs 29:11, a wise man keeps himself under control. Muli inuulit ko kasi po maraming mga tao akala nila ibig sabihin nung totoo ka, wala ka nang itinago. Maski yung kagaspangan, inis mo, galit mo, bigla-bigla mo na lamang ipinapahayag. So, cultured, polished, and very especially spiritual people will control their anger, their attraction, and their desire. Hindi ko mo nagagandahan kasi isang tao, hinabol mo na ng tingin at pinakuan mo na ng titig. Minsan ay nakukontento ka na lang sa mga sulyap-sulyap na panakaw pa nga. Dahil impolite to always express your feelings. So it is important to remember what hypocrisy is not. Now, what is hypocrisy? The dictionary meaning, according to the Webster's 9th Collegiate Dictionary, a feigning to be what one is not, or a feigning to believe what one does not. Pagpapanggap kung ano ikaw ay hindi naman talaga yon, o kaya pagpapanggap na nanalig ka sa isang bagay na di mo naman talaga pinaniniwalaan. Hypocrisy is teaching what one does not believe in.
Yung naniniwala ka, itinuturo mo, hindi mo palang masunod, hindi hypocrisy. Pero yung nagtuturo ka ng talagang di mo naman pinaniniwalaan, that is hypocrisy. Sometimes this happens in political survival. Para lamang ikaw ay mag-survive sa isang political regime, you might want to teach according to the official line of the powerful, pero hindi ka naniniwala. So that is hypocrisy. Even in religion, when there is a hierarchy and you are forced to teach something that you don't believe in, and very, very essential and important to you, it becomes hypocritical. Kaya ganoon na lang po ang galit ng Panginoon sa ganitong uri ng pagbabalat kayo. Matthew 23:25, Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. So yung mga religious leader ng panahon ng Panginoon ang kanyang binigyan ng napakaraming mga criticism, and he used this word, hypocrite, against them most often. Hypocrisy is projecting a personal core value or composition or stand that is untrue. Pag tayo po ay nagpapalabas na meron tayong ganitong kaibuturan ng puso natin na itong ating pananalig, itong ating stand, pero hindi naman totoo yun, that is hypocritical. Matthew 23:27-28, Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside, but on the inside are full of dead men's bones and everything unclean. In the same way, on the outside, you appear to people as righteous, but on the inside, you are full of hypocrisy and wickedness. Bakit po ganun na lamang ang criticism ng Panginoon sa mga religious person na sila pa ang nagmumukhang pinaka-ipokrito sa lahat? Mamaya po ay titingnan natin yan. But let's take a look at what hypocrisy brings about. Ano ang idinudulot ng pagbabalat kayong ganito? Hypocrisy leads to inner conflict. May tunggali yung loob at labas. Yung sinasabi at yung iniisip magkaiba. Yung sinasabing tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Hypocrisy. Itinatanggi ng labi, tinatanggap ng puso. Inaayawan ng salita, pero gustong-gusto ng emosyon. So this can lead to conflict. It can lead to discord and disharmony inside the person's heart. At nagkakalihis-lihis, nagkakagulo-gulo ang kanyang buhay. Sa katunayan, maaari na yung ating akala ay nababaliw, napoposes, nakukulam, ay mga taong may tunggali ang loob at labas. Dahil siguro mahigpit ang magulang, o mahigpit ang baryo, o mahigpit ang relihiyon, o mahigpit ang pamilya. Dahil siguro sa kung ano-anong mga pinaniniwalaan na hindi naman masunod at hindi naman makayang sundin, ang tao ay nagkakaroon ng inner conflict. Kaya kung minsan nagkakaiba-iba ng boses, tumitirik ang mata, nagkakaroon ng mga split personality dahil nabubuhay sa hypocrisy. Kaya sa mga lugar na may mga sobrang repression, pagsikil sa damdamin, pagpipigil sa dami ng bawal, dito maraming mga akala mo mga nababaliw, napoposes. Sapagkat hindi sila makayang makapagpatotoo, sapagkat magpakatotoo man sila, parurusahan sila ng mundo. At ito po lahat ay kabaligtaran ng kagustuhan ng Diyos sa atin. Because God is truth and the truth sets free. This inner conflict must be resolved. That's why hypocrisy is a big issue. Another fruit that is not desirable coming from hypocrisy is confusion. Confusion of the person and of others. Nakakalito siyempre. Nakakalito kung paano ka magpapalabas, paano ka magpapakita ng isang image, ng isang front, facade, and at the same time, how can you really feel your inner need, and how can you fulfill your own dreams
Marami pong mga tao ay litong-lito, hirap na hirap sa buhay, dahil sila ang tagatupad ng nabigong pangarap ng iba. Lalo na nabigong pangarap ng mga magulang, nabigong pangarap ng mga may kapangyarihan, ng mga nagbibigay ng pera. So sila ang gagawa noon. Sila ang kailangang umarte ng mga arting gustong makita ng mga may kapangyarihan. Sila ang kailangang magsalita ng mga bagay na gustong marinig ng mga may kapangyarihan. There's a lot of confusion. Kaya po yan kung Panginoong Jesus, kanyang winawasak yung mga power structures nung panahon niya. The power structure prevailed over and prevailed upon by the rich, by the men, by the religious institution, by tradition. Lahat yan, winasak niya. Kasi sinasabi niya, who is my mother? Who is my brother? Who is my sister? Hindi naman sa hindi siya makapamilya, pero nakita niya yung pangdomina sobra ng pamilya sa mga miyembro nito, yung sobrang pangdodomina din ng mga lalaki sa mga babae, kaya si Mary na ayaw payagan ni Martang mag-aral kasama ng mga lalaki, sinabi ni Lord, she has chosen the better portion, she will do it. And most of the people that he allowed to minister to him were women. In fact, the Lord first appeared to a woman rather than to another male. Kasi binabasag niya yung sobrang dominance ng mga male sa society. Yung sobrang pagiging maliliit ng mga bata, ayaw palapitin sa kanya, kinalong pa niya at binles niya. Sabi, palapitin sa akin ng mga bata. Kasi sa lipunan nila, ang mga bata ay walang kwenta, hindi sila mahalaga. Hindi dapat umaharap sa bisita. Lahat-lahat, pati yung power ng temple, na sobrang kumokontrol sa mga tao at nakikipagsabwatan sa mga makapangyarihan, sa gobyerno, sa Roman government. Kaya anong tinuruan ng Panginoon ang mga nananalangin? Sabi, turuan niyo po kami magdasal. Sabi niya, when you pray, go to your room. Hindi niya sinabing go to the temple. Go to your room. Shut the door and pray to your Father in secret. So tinuturuan ng Panginoon ng mga tao na dumiretso sa Diyos, lihisan, lampasan ang religious institution na nagdadagdag lang sa pasanin ng mga tao, imbes makagaan na yun dapat ang ginagawa. Kaya pag nakita po natin, pinawawalan ni Jesus ang mga nahirapan, kinakalagan niya ang mga nakatali. Kaya kung tayo man, iniisip natin, mabuti ba tayong tao? Tingnan natin kung tinatalian natin ang ginagawa natin ng mabuti. Kasi ang tao ay nalilito. Para kanino ba siya nabubuhay? Para sa iba? Lagi lang ba niyang sasabihin yung gustong marinig ng iba? Gagawin ang gustong makita ng iba? Isusuot ang gustong makitang suot niya ng iba? Kailan siya magiging siya? Kailan siya pwedeng magpagupit ng buhok na gusto niya? Kailan siya pwedeng magtanggal o magkabit ng makeup na gusto niya? Kailan siya pwedeng magsuot ng sapatos o pantalon na gusto niya? Kailan siya tutupad ng mga kagustuhan niya at hindi lang na kagustuhan, idinidikta sa kanya ng lipunan, ng simbahan, ng gobyerno, ng lahat. At the end of his life, ang isang tao kumisan, nagsisising, hindi niya naipamuhay ang buhay, nag-inibig niyan talaga. Dahil puro ang ginawa niya alang-alang sa iba, alang-alang kay ganon, alang-alang kay ganyan. And people are obligated to live hypocritical lives. Hypocrisy brings about frustration of one's development, fruitfulness, even fulfillment, meaning, and even mission in life. Pagka nahirati na tayo na magpanggap na lang, maging sunod-sunuran at maging ganito at maging ganon, nabibigo ang lahat-lahat ng mahalaga sa ating personal na buhay. Pati kumisan ang iyong magiging trabaho, hindi naman ikaw pumili. Pati ang iyong pag-aaralan, hindi ikaw pumili. Lahat controlled. 1 Peter 4:10, each one should use whatever gift he has received. Kung merong dapat sangguniin kung ano ang dapat na trabaho mo sa buhay o papel sa buhay, ay ang Espiritu ng Diyos na nagbigay ng gift. At pag tinignan natin kung ano ang gift na ibinigay sa atin, yun ang husay natin, doon tayo magiging mabunga at magiging mahalimuyak na tao. So a person must live according to one's truth, according to one's true composition. Kaya nga kung minsan, ang mga tao ay hirap na hirap sapagkat hindi talaga yung galing nila ang ginagamit sa kanilang trabaho o sa kanilang papel sa buhay. Naoobliga sila.
Even misguided religion can encourage and impose hypocrisy. At hindi naman aksidente na yan talaga ang tinuligsan ng Panginoon, yung religious institution. Why? Because organized religion can be cruel to offenders and sinners. Organized religion can be cruel to nonconformists and to the non-normal. Napakabuti po kasi ng relihiyon. Relihiyon can be very good to the average and to the normal person. Yung normal person ka sa lahat ng count. Ano po ba ibig sabihin ng normal? Hindi natin ibig sabihin yung abnormal na kapansanan. Normal lang, yung nasa norm, yung nasa majority. Diyan, mabuti ang institusyon. Kaya kung minsan ay nagdurugo ang puso ko na merong women's retreat. Tapos, magsasalihan yung mga women. Ang mga topic is laging for the normal woman. Ano na naman yung normal? Yung nung 27, nag-asawa na siya. Meron siyang 2, 3 anak. Teacher siya o empleyada sa City Hall. 8 to 5 ang trabaho niya. Siya ay nagluluto sa umaga, naglalaba sa gabi. May asawa siyang nagbabasa ng dyaryo habang siya ay nagkakaliskis ng isda. At mamaya magkakaapo na siya pagka siya ay mga 50, 60. Yun lagi ang pinaglilingkuran ng mga retreat. Hindi na napaglilingkuran ng mga diborsyada, ang mga desgrasyada, ang mga separada, no? Yung mga sa kahahanap ng konting pagtingin ay nakapito ng asawa. Hindi sila kasali sa usapan. At paano ngayon ang mga lesbiana na talagang hindi interesadong mag-asawa, obligado din doon, nakikifill up din ng mga form kung ano ang kanyang iniisip tungkol sa ideal husband. Yung ibig natin sabihin that even the church is very kind only to that which is normal. Pero si Lord, pag hinanap niya lahat yung abnormal. By abnormal, we don't mean negative, ha? Yung hindi kasama sa norm, hindi kasama sa majority. Yung mga latak ng lipunan, yung mga sinipa at itinapon sa kalsada at hindi pinapansin ng church. Yung mga hinuhusgahan, doon siya nakikisalamuha. The church can and should be kinder and gentler to people who fall in the cracks. Bagamat patuloy natin pinaglilingkuran yung normal, hindi natin ina-assume na ang lahat ay kasali doon. Na may mga taong hindi kasama doon sa norm na yun. At sila'y tao rin. Ang damdamin nila ay ganun din kahalaga. Ang mga kabiguan nila at mga pait ay ganun din kailangang magamot. Ang kanilang mga pangamba ay ganun din dapat na maibsan. At dapat din sila magkaroon ng buhay na punong-puno, makulay, masaya, mabunga, sa kabila ng hindi sila normal. But for you to impose standards for everybody all the time is to really oppress a certain sector of humanity. Kaya, ang Panginoon, sabi niya sa Luke 7:34, the Son of Man came eating and drinking, and you say, here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Sapagkat siya'y nakipagkaibigan dito sa mga itinatakwil ng lipunan. Paano? Sa church, sobrang dinidemonize, halimbawa, ikaw ay separada o divorsyada, kaya ang mga babae tuloy ay napipilitang magkunwari. Samantalang yan ang kanilang katotohanan. Dapat kung paano tayo tinatanggap ng Diyos, ganun din tayo tinatanggap ng church. That the church should not be a police institution enforcing morality, but only a nourishing home where the Word of God is fed, where people are nourished and taken care of, and then are assisted to make decisions between them and God. Hindi naman natin kailangang i-impose, akala tayo mga police at nag-iimbestiga pa ng mga buhay at mga inuurirat pa ang mga kaloob-looban ng bituka ng mga miyembro. Hindi naman ginawa yan ng Panginoon. Kaya nga siya ay napintasan sobra ng religious institution. Pero hindi naman siguro mahirap isipin kung saan tayo dapat pumanig. Doon ba sa mga kahigpitan at doon sa sobrang opresyon na ibinibigay ng institution na kinriticize nga ng Panginoon, o doon sa kanyang ibinigay na pag-ibig, pagtanggap,
pagpapatawad, at patuloy na pagpapalakas doon sa mga nahuhulog sa mga pagipagitan dahil hindi sila swak sa sistema. We should stop being kind only to those who are in the normal situations or to those who are average in their situation, but to think of those who fall in the cracks. Dapat sa church, wala nang napipilitang magpanggapan na ganito siya, ganun siya, dahil hindi na naman siya tatanggapin, sisipain na naman siya. Church na lang nga ang huling resort. Tapos lalagyan mo pa ng kung ano-anong patakaran ng yung pag-ibig, ang yung pagtanggap. That's why I said a while ago that the church can be the breeding ground for hypocrisy. Because if the church does not learn how to love unconditionally, pero hindi mangunsinti ng mali, kundi tanggapin ang anumang kalagayan ng tao at dun magsimula para magtulungan, magpagalingan at maggamutan at magmahalan. At kung ito'y abutin man ng pagtanda at kamatayan, hindi niya narating ang dapat marating, ay mahal pa rin natin siya at Diyos na magtutuloy ng ginawa ng church sa Kanya. Diyos na ang bahala pagkatapos. Ang mahalagay, inibig natin, minahal, tinulungan, at dahil alam niya yon, lumuwag ang kanyang hininga at kinaya niyang magtanggal ng kanyang mga pagbabalat kayo dahil alam niya yung church mapagmahal. Sayang naman yung church, ang mga tao sa loob dito ay magiging hypocritical pa rin, magbabanal-banalan dahil baka madisiplina. Magandang maging banal at maging maayos ang pamumuhay, pero paano tayo matutulungan kung tayo'y nagpapanggap? Ngayon ang tatanungin natin, bakit nauobliga ang mga tao na magpanggap? Bakit sa mga pamilya, ang laki na pala ng problema ng isang anak, daughter ninyo, 5 months pregnant na pala, hindi pa masabi sa sariling magulang? Bakit? Anong nauuna? Takot. Bagamat mahalaga naman na may takot ka sa magulang, pero alam dapat ng mga anak natin kung hanggang saan yung disiplina natin, kung hanggang saan yung takot na dapat nilang sundin at kailan tayo nagiging gracious. Na talagang pagka kamatayan na yan at iba na ang usapan, alam nila na mayroon tayong pag-ibig na walang hanggan. Kaya gano'ng karaming mga magulang na sasyak yung anak nila, namatay na lang, nagpa-abort pala sa isang quack-quack doctor clinic na nakanda-infection namatay na tuloy. Iiyak-iyak na yun, anak, di ka nagsabi. Paano magsasabi nga? Do we encourage? O laging ang sinasabi natin anak lang kita, mahal lang kita pag mabuti ka. Pagka hindi, hindi na. Napakahirap ng timplahin yan, di po ba mga magulang? Kung paano tayo magtuturo ng tama and at the same time magsasabing kahit nagkanda, mali ka pa rin anak, anak pa rin kita. So huwag kang pupunta sa iba pagka nagkabigo-bigo ka at nagkalasog-lasog at nagkagiba-giba. Dito ka pa rin sa akin uuwi. Siguro sasampigahin kita ng konti, makakatikim ka ng konti, pero tanggap ka pa rin dito at dito pa rin kita mamahalin. Dapat clear. At ganun din dapat yung church. Hindi ang tao pag nagkamali na magtatago. Dahil pagchichismisan, napipilitan tuloy ang church maging baluarte ng mga hipokrita kasi parang paparusahan ka pag naging totoo ka o kaya ay nagsabi ng totoo. So the church can minimize her obsession with control, with uniformity and punishment and discipline. At yung tinatawag na restoration na wala pa ako nabalitaang na-restore. The church should minimize their obsession with things that breed and necessitate hypocrisy. Matthew 23:15. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when he becomes one, you make him twice as much a son of hell as you are. Sabi, sayang-sayang ang pagmimisyon ninyo. Ang layo-layo ng pinupuntahan nyo, hirap na hirap kayo mag-soul winning. At pag meron kayong isang nadala, naku, lumalala pa kesa dati at ginagawa nyo katulad nyo. Mabuti pa, hindi nyo na lang narating. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kasi tinuturuan nyo lang ng hypocrisy. Kung maraming sugat ang tinuturo nyo, takpan ako takot-takot na bandage. Hindi bulat-latin, linisin, paarawan, tanggapin at pagalingin, napipilitan ng taong magtago. As long as religion holds a narrow, especially dogmatic, dapat ang mga self-respecting Christian allergic sa word na dogmatic.
First letters pa lang, dog na eh. No? Pag sinabi mong dogmatic, ibig sabihin, kakagatin mo ang lahat ng hindi papayag. No? Lalapain mo at dudurugin mo ang lahat ng hindi pareho ang iyong paniniwala. Kaya po nagpapatayan ng mga Kristiyano among themselves because of this dogmatic point of view. Pagka ibang pananaw mo, ibang pananaw niya, sabihin mong, well, Lord, pareho kaming may biblical basis. So, bahala ka lang sa kanya at sa akin. Baka naman limited lang yung scholarship namin, limited ang aming karunungan, at darating ang panahon maunawa namin, pareho lang pala yun. Parang east. Ano po bang pinakamalayo sa east? Di ba west? Pero ang pinakamalapit din sa east ay west. Nasa pananaw lang yan. It is important that we correct our views. Because as long as the church has dogmatic and unkind views about godliness, the church would be the breeding ground for and center of hypocrisy. And the religious vocation, the most hypocritical of all. Kaya yung kumisa nang ginagamit ng marami sa media, yung kung pag dinidescribe nila yung mga religyoso, kinakarikaturize, at pinagmumukhang mga puro hypocrites, kasi yun talaga ang pananaw ng marami. Dinedenay ang sarili. Akala mo mga nasa langit na talagang espiritu, pero marami doon ay pagpapanggap. So let us rid ourselves of the poison of hypocrisy. 1 Peter 2:1, therefore rid yourselves of all hypocrisy of every kind. Let us strive for the biblical ideal. Hebrews 12:1, let us run with perseverance the race marked out for us. Hindi po ibig sabihin na ina-encourage sa atin ang mga tao na maging totoo at tayo may magpakatotoo ay kung ang katotohanan tungkol sa atin ay napakapangit, ay oo nga, yun ang totoo, pero titigil na tayo doon. No. Dapat simula pa lang, pasimula yung tinanggap natin kung ano tayo, tinanggap natin ang ating kapwa, at yun ngayon ang simula ng ating project para pare-pareho tayong umasenso. Kasi sabi, let us run with perseverance the race marked out for us. So nasa starting line pa lang tayo doon sa pagtanggap. 1 Timothy 6:12, fight the good fight of the faith. And 2 Corinthians 3:18, we are being transformed into His likeness with ever-increasing glory. So ganun ang goal. Pinaluluwag lang muna natin ang ating kalooban, pinare-relax, pinapayapa ang ating mga sarili. Yun ang pagtanggap sa sarili at pagtanggap sa kapwa. At pagkatapos pinagsisumikapan, na masunod yung ideal na nasa Bible, yung mga itinuturo ng Diyos, so that every day of our lives we become better and better. Meanwhile, while still on the way to perfection, let us just be our imperfect selves. Romans 7:18, I know that nothing good lives in me. Let us learn to like ourselves and others despite our imperfections. Romans 14:1, accept him whose faith is weak without passing judgment. Parang nakita ko doon sa isang sticker, be patient with me, God is not finished working on me yet. Maraming version yan, a work in progress. Hindi pa naman talaga tapos ang Diyos sa inyo, sa akin, sa ating lahat. So ang pinakamagandang regalong pwede natin ibigay sa isa't isa, yung tanggapin kung ano man siya ngayon sa panahong ito. Ipanalangin siya tulungan para umasento pa sa darating na bukas. At pagdating ng bukas, ano man siya, tanggapin pa rin yun at mahalin siya tulungan pa rin para sa susunod. Hindi siya bigyan ng pataas na mga goal na kahit kailan hindi na niya naabot dahil pag malapit na tataasan mo na naman, hindi na siya nagtagumpay kahit kailan. And all life is struggle and people never even experience a sense of victory and a sense of winning. So we've got to appreciate what God has already done in us and in others. Hope for the best, but accept people for who they are. Let us accept each other without the suffocating moral conditions. Romans 15:7, accept one another then, just as Christ accepted you. And how did Christ accept us? When did God love us? God loved us
when we were yet sinners. Minahal tayo ng Diyos nung tayo putik pat marumit, wala pa sa Kanya. Tinanggap niya tayo nung ganun pa lang ang kalagayan natin, at matapos niya tayong tanggapin, at tayo na may sumusunod sa Kanya, sa abot ng makakaya natin sa pagdaan ng panahon, doon pa lang naman tayo talaga nagkaroon ng improvement. Doon pa lang tayo umasenso. Pero hindi tayo hinanapan ng improvement bago tinanggap. Tinanggap tayo kung ano man tayo at pinulo tayo sa pusalit, hinugot sa dilim. At sabi, let us accept one another just as Christ accepted you. Kung paano mong gusto kang tanggapin ni Jesus, bakit di mo ganun din ang gawing pagtanggap sa iyong kapwa? Because with the judgment you pronounce, you will be judged. And the measure you give is the measure you get. Na kung sobra kang magiging mahigpit sa iyong kapwa, ay ganun din magiging mahigpit sa iyo ang Diyos. So itrato natin ang ating kapwa kung paano tayo nagnanais na matrato ng Diyos. Yung mga anak ng iba na nagkakamali, itrato natin kung paano natin gustong itrato ng iba ang anak natin kung anak natin na nagkamali. Hindi naman po mahirap isipin. Yun lang lagi ang itinuturo ni Jesus. Kung paano mo gusto kang itrato, ganun mo itrato ang iba. Kung anong gusto mong tanggapin mula sa Diyos, yun ang ibigay mo sa iyong kapwa. Let us help each other grow in godliness. 1 Thessalonians 5:11, encourage one another and build each other up. That is important. The church must and can still be home for honesty and truthfulness. Yung iba nga nagpapanggap na ultra-conservative lang to win approval and probably to win a status or a church office. Sometimes, upang pagtakpan yung kabaligtaran na hindi naman pala talaga sila conservative. Yung iba sobrang keselan-selan exactly because it is the opposite that is in their hearts. Although meron naman talaga mga masiselan. Kadalasan po yung sobrang conservatism is only a symptom of a suppressed feeling or desire. Kaya kailangan na nabibigyan po natin yan ng expression. Kaya mahalaga yung counseling. Hindi lang naman po may problema, dapat yung nagpapa-counsel eh. Kung meron kayong mga gustong-gustong masabing hindi nyo masabi, kahit sa inyong asawa, kahit sa inyong anak, at least sa counselor masasabi nyo, na-express nyo. Hindi naman ko mo yung i-express mo ang feeling mo, pagbibigyan mo na siya. Pero yun lang, maihinga. Kaya napakaganda ng salitang Tagalog dyan maihinga. Even the Tibolis have a wonderful word for hinga. Yung masabi mo, mailabas mo ang iyong niloloob. Tatandaan nyo po, kahit kumukulong sinaing, binubuksan ng konti ang kaldero, ang takip para makasinga. Makasingaw, makahinga-hinga, dahil hindi mabuting yan ay kulubin. Ang atin din kalooban, hindi mabuting laging kinukulob. Kailangan niya na ipapahayag. Kaya huwag po nating lagi nang pigilin ng kapwa na magpahayag. Trabaho yan ng maraming mister. Kasi po siyempre, ang mga babae, mas gusto nila laging express, usapan ng usapan. Marami naman siyempre sa lalaki, ayaw ng usapan. Yung parang pakiramdaman na lang, understood na yan. Magkaiba kasi talaga yung attitude. So kung minsan nagagalit-galitan dahil lang ayaw makipag-usap, because women are braver when it comes to verbalizing what they feel. No? So women should understand that men folk don't enjoy talking a lot. But men should also understand that women need to talk and to be talked to. So dapat may compromise. Kaya nga nag-aasawa na you meet halfway. The woman cannot bring home everything. The man cannot bring home everything. Because the virtue of good relationship is that both of you win. Win-win ang situation. So let us set ourselves and others free to be human. Magpahayag. Psalm 103:13-14. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. For he knows who we are, or how we are. He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Inaalala ng Diyos, isinasaalang-alang ng Diyos na tayo'y
gawa sa lupa. So yun din ay isaalang-alang natin tungkol sa ating sarili at tungkol sa ating kapwa. Ating patawarin ang mga sarili natin kung tayo'y may mga kabiguan bilang tao. Patawarin din natin ating kapwa. At lagi nating ipahayag na ang mga mahal natin sa buhay, bagamat gusto natin lagi silang nakakitaan ng pagiging makadiyos, pero kung nagkakataon na yung pagiging makatao lamang din ng nakapananaig paminsan-minsan, ay tatanggapin pa rin natin sila. Makakahinga tayo lahat ng maluwag. We can all relax and enjoy life better. And we will be having more energy for holier pursuits if we will just accept the truth about ourselves and others, help each other become the better versions of their own selves, and then just love unconditionally. Yun naman po, sobrang maraming requirement at maraming mga hinihingi, hindi lang nag-e-enjoy sa buhay. At yun din, lalo naman hinihinga nila noon ang nape-pressure ng gusto. Life is short. Napakahaba na ng buhay kung naging 90 ka pa o 95 o 80 or 85. Hindi mahaba ang buhay dito sa mundo. Bawasan natin ang mga pinapasa nating hindi dapat. At dagdagdagan natin ang mga kasiyahan na ibinibigay natin sa ating kapwa. Because we will never pass this way again. And if you took a look at the Lord's teachings, ang teachings lagi ng Panginoon, you enjoy life here and now. The kingdom is here now. Huwag nyo nang antayin yung malayo pa. Magmahalan kayo, magpatawaran kayo. Yan ang paraan para ang buhay na ito ay magkaroon ng ginhawa na siya namang mahalaga sa ating buhay. Aming Diyos, ano po kaya ang mga pagpapanggap namin na hindi naman dapat? Ano po kaya sa aming mga patakaran ang umuobliga sa mga malapit sa amin na magpanggap? Lord, turuan niyo po kami na palayain ang aming sarili at aming kapwa. At nang sa ganon, maibsan ang mga kabigatan. Mahubad ang mga balat kayo at mga maskarang isinusuot na pampahirap sa buhay. Turuan mo kami, Lord, to be less judgmental. To be non-judgmental, in fact. At nawa sa paglalim ng pagkakakilala namin sa iyo, lalo kaming makakilala ng kalayaan para sa aming sarili at para sa aming kapwa. Magbulay-bulay tayo mga kapatid at hingan ang Panginoon ng personal na aplikasyon ng mga salitang ating pinagbulay-bulayan. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapis ay pinamagatang The Danger of Hypocrisy. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi po at mabuhay ang Panginoong Hesus.